Pero grabe naman talaga kawawa kasi hindi naman namin napansin na matted na pala yung balahibo niya. It's September and it's officially Ligo month for our pack members. Meaning this is the month na araw-araw nga ay may isang pack member tayong paliliguan. Para nga by the end of the month ay talaga nakaligo na silang lahat at fresh na fresh na. After nga po ng mga bagyuhan ay start na tayo ng pagpapaligo at ang unang-una sa listahan ay si Hercules. Ay eto talagang mabait lang liguan. Mapikitan nyo nga dito, tinawag lang siya at ayan be, pumayag na po siya na basa-basain siya at parang enjoy na enjoy pa nga niya yung tubig. Makikita mo nga talaga yan sa kanyang face na bet niya pong magpaligo talaga. And in fairness, bet nyo din yung mga pagpapaligo videos natin and we're hoping na mag-enjoy kayo for this month. So ito nga si Hercules dito muna pinaliguan sa labas kasi nga napakalaki niya. Medyo mahirap siyang paliguan dun sa paliguan area nila. Parang di nga sila kasya dun tatlo. Kasi nga po dalawa yung kailangan magpaligo sa kanya kasi kahit nga po napakabait niyang paliguan ay grabe naman kakapalang balahibo. Bale dalawang taga-kuskus tapos isang cameraman at ako yun. For the shampoo, bearing thick and fleece smelly hair pa rin gagamitin natin kaso kukunti na to kaya naman nilahat ko na sa kanya. Kung tutusin nga ay kulang pa to sa sobrang kapal ng mukha niya ay balahibo pala. Syempre, dinilute nga po natin yan sa water para mas madali pong i-apply sa kanya. Pero syempre, bago ang shampoo, ito munang soap. Inuunahan nga po natin sila ng mga ganitong sabon. At ito nga from Bawo, ang gamit natin sa kanya. Medyo mahirap talagang pabulain kapag soap. Pero ayan, kinerebels naman ng ating dalawang taga-kuskus. Syempre, dapat soap palang kuskus na maigi yan na talagang sumagad na sa kanyang scalp. Kahit naman medyo mahirap yun sa kapal nga ng balihibo. Pero wag ka, enjoy na enjoy ang ating Hercules. Bet na bet niya yung mga pamassage moments dyan. Ay, pak, talagang preskong ko at parang minamasa-masahe pa, papikit-pikit na nga sa sarap po. Maya-maya pag umana naman ang kalokohan ni Mother at ayan nga talagang inlapit kay Hercules itong ating rescued kitten. Pero wag po kayong maglala, kilala namin itong si Hercules, napaka-gentle po at ayan talagang hindi niya kinakagat itong kitten. Inaamoy-amoy nga lang niya at medyo napapadila nga po siya kasi medyo mapanghi daw itong kitten na to. Kinagat-kagat pa nga siya nitong baby sa kanyang nose pero di naman niya inano tong baby, diba? Mabait talaga tong si Hercules. Back to panliligo, ayan kuskus po maigi ang kanyang puwet, syempre, pati betlog. At after nga po nun, banlawan na natin itong sabon sa katawan niya kasi next naman natin ay shampoo. Medyo mahirap nga lang po talagang banlawan ng sabon, talagang kapit na kapit. At sa previous pagpapaligo nga po, tinatanong nyo kung bakit ginagamitan pa ng tabo ay may hose naman. For obvious reasons, kitang-kita nyo naman po kung gaano kahina ang tulo sa hose. Medyo mahina po yung tubig dito sa atin, opo. Kung sabihin nga po ay hindi nanunuot sa balat yung tubig, ay ano yun, fried chicken? Kailangan po kasi siyang i-rinse thoroughly at para gawin yun ay kailangan po ay talagang sagad na sagad sa bones ang kanyang tubig. Kaya ayan talagang ginagamitan na ng hose, ginagamitan pa po ng tabo. Ayan dito nga po tinatabo rin yung pagsha-shampoo para nga po hindi masayang yung shampoo. Madirekta po sa kanyang fur. Sa pagkukuskus naman dalawa po yan, isa ginagamitan ng towel at isa naman ay bare hands or yung fingers talagang imamassage-massage nyo yan. At bet naman ng ating Hercules yan. At kung mapapansin nyo nga po ay effective ang ating padayat ka sa kanila kasi nga po medyo payat na nga itong si Hercules. Well, hindi naman totally payat kasi sakto lang naman sa kanyang katawan niya. Pero ang laki po nang naibawa sa timbang niya kasi sobra din namang katabato noon. Kaya nga ngayon ay nakakapaglaro-laro na siya, nakakatakbo-takbo kasi kinakaya na po niya yung body niya. After po ng matindihang massage ay banlaw-banlaw naman po ulit. At ito isa pang mahirap tanggalin, shampoo. Kaya naman dahil napakahirap niya pong banlawan ay ayan, tumutulong ako pagbabanlaw sa kanya. Talagang sa kapal ng balahibo at sa dami ng shampoo inilagay ay napakatagal din po niyang banlawan syempre. At talagang hindi mo rin po talaga siya makikilala kapag ganitong binabanlawan. Kakaiba naman grabe ang face. Ano ba Hercules? Face pa ba yarn? At hindi pa nga po dyan natatapos kasi kailangan mag-conditioner siya. Ito nga pong moisturizing pet conditioner ang gagamitin natin from Health and Beyond. At ang ginagamit nga po namin technique ngayon ay ang kuskus technique, charis. Bale, ang ginagawa po nila ay nilalagay lang sa kanilang palm yung conditioner tapos kinukuskus nila at saka nila nilalagay sa fur ni Hercules para nga po hindi siya mapunta directly sa kanyang scalp. Kasi alam nga po natin na si conditioner ay hindi para sa scalp kundi para sa dulong hair strands lang po. At ayan, tinarget nga po natin yung mga areas na madalas ay nagkakaroon ng buhol-buhol, yung kanyang papuwet, yung buntot, yung kanyang saya, at yung kanyang pinakaleeg. After nun, binanlawan at ayan, blower time na nga po siya. At napakabait naman niyang i-blower, alam niyo yan talaga naka-steady lang. Kaso nga, ewan ko bang may balat yata sa puwet ng Hercules na wala ng kuryente, be. Nung huling paligo sa kanya nawala ng tubig, ngayon naman nawala ng kuryente. Tapos naloka nga kami kasi grabing nagseshed naman pala tong si Hercules and wala kaming idea. At ayan, grabe kamating
na po ang kanyang balahibo. Well, hindi naman po yan ganyan kamating kanina dahil lang nga po sa buga ng hangin ng blower kaya matindi nang nagmating at hindi naman po natin alam. Sana nasuklayan natin bago siya umpisahan na liguan. And ito rin nga pala po yung first time ni Hercules na mag-shed ng ganito karami kasi kapag nag-shed siya pa konti-konti lang po. Para tuloy naghihimay ng malunggay dito ngayon, tinatanggal yung mga balahibo, hindi na po yung sinusuklay para di siya masaktan. Minamano-mano na nga po yan at dahan-dahang diniditangle para naman hindi siya masaktan talaga kasi kawawa naman po siya. Medyo matatagal-tagal lang pa nga itong mga to kasi kita nyo naman po kung gaano talaga kabuhol-buhol yung mga balahibo niya. Ganyan po talaga kahirap kapag nagmating na, hindi naman natin pwedeng ipashave. Back to blower dahil nga po walang power, hindi pa siya tuyo. Etong leaf blower natin from Makita ang ginamit sa kanya. Medyo may kahinaan nga lang po ito kasi ito yung maliit na version. Kaya naman kawawa siya, hindi agad siya basta-basta matutuyo. Buti nga lang after 5 to 10 minutes, ayan, bumalik na po ulit ang kuryente and back to malakas na blower na ulit siya. At bilang treat nga po dahil kailangan siyang tanggal-tanggalan at sabut-sabunutan dahil ng shedding niya, ay ayan, binigyan siya ni mama ng mainit na baboy at hindi nga po niya nilalapitan nung mainit pa. Pero nung malamig na, ayan be, lafang na siya. Talagang ang bet na bet niya yan at sana bet rin niya ang pagtatanggal ng mating sa kanya kasi kailangan niya maghanda talaga be, napakatindi ng buhol-buhol niya. Maya-maya pa ayan, pinagtulong-tulungan na nga po siya para matapos na at napakadami na nga rin po ng balahibong nakuha sa kanya. Pero be, maloloka ka kasi mas marami po yung balahibo na natanggal sa kanya na nandito na sa baba or sa sahig ng kanilang off-leash area. Nag-snow na naman nga po dito sa Pilipinas.